Hello, hello, hello mga Tarot Loves! Welcome sa Ren Soul Tarot Channel, ang inyong buwanang gabay mula sa baraha. Kung gusto mong malaman ang enerhiya ng darating na mga araw, mapa love, career at health man yan. Tara, silipin natin yan dito sa inyong paboritong tarot tambayan. Kamusta mga minamahal kong Pisces? Handa na ba kayong malaman ang mensahe ng universe para sa iyong tarot, love o relationship reading sa mga araw na ito? Para sa videong ito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang set ng card upang malaman ang inyong mga gabay na mensahe mula sa universe. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong lingguhang gabay sa pamamagitan ng pagpili ng isang set ng baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Pero bago iyan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe, ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. At para sa iyong tarot reading, sa harap mo ay may 5 set ng card. Set 1, Set 2, Set 3, Set 4 at Set 5. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuisyon. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ka ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong ninanais na card. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng set number 1, ang iyong napili ay Ace of Swords, The Magician, 6 of Swords, 4 of Swords. O ayan na, nagsisimula pa lang tayo pero sumugod agad ang katotohanan. Ang Ace of Swords ay simbolo ng malinaw na pag-iisip, katotohanan, at minsan, confrontation. Kaya kung may hindi malinaw sa pagitan yung dalawa ng jowa mo o yung situationship mo na more confusing pa sa group project, expect na magkakaroon ng linawan ngayong second half ng buwan. Hindi ito masama ha? Sa totoo lang, kailangan mo na talaga to, Pisces. Huwag ka na lang laging pa-victim o martir. Minsan, kailangan mo ding sabihin na, Hoy, ano ba talaga tayo? Boom! Biglang pumasok si The Magician. Ibig sabihin yan, ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi lang sa love life, kundi sa kung paano mo hahawakan ang mga relasyon mo sa paligid mo. Kaya kung matapos ang linawan, salamat sa Ace of Swords ha? Ikaw na ngayon ang may choice. Itutuloy mo ba? Lalaruin mo ba? O magpapakadarna ka na at magmo-move on? At Pisces, wag mo sabihin na bahala na kasi The Magician wants you to take control. Ang love ay hindi lang kilig. Strategy rin yan. Kung gusto mong magka-closure o magsimula ng bagong chapter, this is your chance. Parang sine, ikaw ang bida, ikaw ang direktor, ikaw ang writer. Gamitin mo ang karisma mong parang sirena sa Boracay. Kaya mo yan, Pisces. Naku, ito na. After all the drama, ito ang move on card. Pero huwag ka malungkot, Pisces, kasi hindi ito goodbye lang. Ito ay hello din sa inner peace. Minsan, kailangan nating tumawid sa mas kalmadong tubig, lalo na kung yung dati mong love life parang bagyong walang pangalan. So kung may mga bagay kang kailangang bitawan, lalo na emotionally, gawin mo na Pisces. Whether it's a toxic ex, ghosting situationship, or kahit sarili mong overthinking, aminin na natin, talent mo talaga yan. Now is the time para mag-reset, Pisces. Hay nako, sakto. Pagkatapos ng lahat ng iyan, ang sabi ng baraha, magpahinga ka muna. Hindi pwedeng puro ka feelings,
Tapos puyat ka pa kakaisip sa 2 a.m. kung nagustuhan ba niya yung last message mo. Girl, pahinga ka muna. The Four of Swords is all about rest, reflection, at self-care. Hindi ito time para maghanap ng next rebound ha. Time ito para alagaan ang sarili mo. Baka nga kailangan mo lang ng milk tea at konting Netflix para ma-recharge ang puso mo. Huwag mo madaliin ang love life, Pisces, kasi habang nagpapahinga ka, doon ka rin gumagaling emotionally. So, pag pinag-connect mo lahat ng to, Pisces, ang journey mo ngayong last half ng Hunyo ay parang teleserye. May katotohanan, may empowerment, may paglayo sa gulo, at may tahimik na healing. So tandaan mo, hindi mo kailangang hintayin pang masaktan bago mo alagaan ang sarili mo. You deserve clarity, peace, and most of all, self-love. At kung darating man ang next love mo, dapat alam niyang hindi ka basta-basta. Ikaw ay isang whole meal, hindi pampalipas gutom lang. Para naman sa mga pumili ng set number 2, ang iyong napili ay Four of Wands, Eight of Pentacles, King of Wands, The Magician. Una nating baraha, Four of Wands, Pisces. Hala, party-party, may selebrasyon dito, may kilig, may stability, at baka may love na worth i-celebrate talaga. Kung may ka-MU ka ngayon, baka ito na yung panahon na magkaaminan kayo. Yung tipong, uy, tayo na ba? Official na ba to? Ganyan ang energy. Kung may partner ka na, possible na may usapang moving in together, engagement, o kahit simpleng pagplano ng getaway na may halong ligawan ulit. Pero tandaan, hindi ito bigla ang kilig lang. May pundasyon to. Parang bahay, hindi lang basta pader, may bubong din. Ang next card ay Eight of Pentacles. Ay oo, seryosohan na talaga to. Pisces, ang love life mo kay parang faces, pinaghihirapan. Hindi siya instant noodles ha. Kailangan ng effort, oras at sipag. Kung gusto mo umusad ang relasyon, kailangan mong maging willing magtrabaho para dito. Kung single ka, ito yung panahon na nagfo-focus ka sa self-love at self-improvement na kahit walang jowa, ayan ka, blooming. Sabi nga nila, gawing productive ang pagiging single. So anong connect sa Four of Wands? Simple lang. Para sa isang relasyon na worth i-celebrate, kailangan mo munang pagtrabahuhan. Hindi pwedeng puro harot. Dapat may hard work din. O ayan, dumating na ang baraha ng Alpha Energy. Pisces, sinasabi ko sa'yo, ito ang card ng confidence, leadership at passion. Kung taken ka, maaaring ikaw o ang partner mo ay stepping up na yon. Pwede rin na ikaw na mismo ang nag-i-initiate ng mga seryosong plano tulad ng, uy, mag-invest kaya tayo sa future natin kahit sa GCash muna. Kung single ka, girl, the vibes are giving. Someone charismatic might enter your life. Yung tipo ng tao na pag nagsalita, napapaisip ka kung kailangan mo bang mag-retouch agad. Pero ingat ha, Pisces, passion is good pero huwag padala sa init. Iba yung mainit sa mahal. At ang huling baraha natin, ang The Magician. Bongga, power card ito, Pisces ha? This tells me na ikaw ang may control sa love life mo sa huling bahagi ng buwan. Ibig sabihin, kung gusto mo ng relasyon, may kakayahan ka para simulan ito. Kung gusto mong ayusin ang kasalukuyang relasyon, nasa kamay mo ang mga tools. Nasa iyo ang charm, ang communication skills, at yes, the love. Kaya wag puro manifest, dapat may action. Hindi pwedeng sana all ka na lang lagi dyan. Kailangan din ng yes, ako na to. Pisces, ang love energy mo of this late June ay kombinasyon ng selebrasyon, pagsusumikap, confidence, at manifestation ha. Parang recipe sa perfect ulam. May saya, may effort, may tamang timpla ng lakas ng loob, at syempre, magic. Pero tandaan pag may barahang magician, hindi ito instant love coffee. Kailangan mo pa rin kumilos. Ayan andyan si Eight of Pentacles na laging nagpapaalala. Effort, Pisces. Effort. Kaya go ka na, Pisces. Baka habang nag-iintay ka ng sign, siya na pala yung may message request na hindi mo pa binubuksan. Para naman sa mga pumili ng set number 3, ang iyong napili ay Page of Pentacles, Two of Pentacles, The Tower, Three of Wands. Pisces, unang lumabas ang Page of Pentacles ibig sabihin nito, may pag-uumpisa. Maaaring may bagong kilig, bagong chatmate, o baka ikaw mismo ay interesado ng magsimulang seryosohin ang love life mo. Hindi na lang puro imagination, di ba? Pero ito ang catch. Medyo bagets energy ang Page of Pentacles na yan ha. Nariyan ang interes, ang effort, pero parang hindi pa ganun kapulido.
Parang nag-aaral pa lang mag-commit. Sinasabi ng barahang to, "Uy Pisces, may simula." Pero aralin mong mabuti. Hindi lahat ng cute dapat iniiyakan pag biglang naglaho. Next card natin Pisces, Two of Pentacles. Nako, ito na yung classic na nalilito, nagbabalanse, at hindi makapili. Maaaring ikaw ito, Pisces, na torn between sa dalawang options. Baka dalawang tao, o baka love life versus career, o baka puso mo versus utak mo. Ano ba talaga Pisces? Baka ikaw yung tipong may kausap sa umaga at may ka-text sa gabi no? O baka ikaw naman yung gusto ko siya pero busy pa ako sa trabaho, sa sarili ko, sa pagplantsa ng uniform ng kapatid ko. Ang advice dito, kung gusto mong maging seryoso sa love life, kailangan mong maging klaro sa sarili mo, Pisces. Hindi pwedeng juggling forever. Hindi to circus mahal. At ayun na nga, lumitaw si The Tower. Pisces, huwag kang matakot ha, pero eto na ang plot twist ng baraha mo. May bagay na masisira, mabubunyag o biglang babagsak. Pwedeng illusion lang pala yung iniisip mong connection. O baka may truth bomb na iuhulog sa'yo. Maaaring ito na ang wake-up call sa'yo Pisces. Kung hindi ka pa nakakapili sa Two of Pentacles, baka ang universe na mismo ang mamili para sa'yo through demolition. Pero tandaan mo Pisces, the tower doesn't destroy to punish. It destroys to rebuild. Minsan kailangan muna ng gulo para magkaroon ng linaw. At sa wakas, buti naman Pisces may pag-asa ka pa. Three of Wands yan ha. Itong barahang nagsasabing, after ng lahat ng kaguluhan, makikita mo rin ang direksyon mo. Makakaramdam ka ng pagbubukas ng bagong pananaw sa pag-ibig. Mas klaro na kung sino o ano ang gusto mo. At this time, mas handa ka na ring magplano for the long term. Di na lang puro hopes and manifest. Baka may paglalakbay din dito Pisces. May plano ka atang lumarga ngayong June. Either literal, gaya ng out of town with a jowa, or emotional journey papunta sa maturity. So mga Pisces sa last part ng June, nagsimula tayo sa curiosity and hope, diba? Ngayon naging juggler ka. Tapos biglang may pasabog si The Tower. At sa huli, nagkaroon ka ng clarity and confidence to move forward. Pisces ang puso mo, hindi para laging masaktan ha? Ginawa to para magmahal. Pero dapat, syempre yung tama, yung totoo. At kung kailangan mong lumayo para hanapin yun, edi go ka na, huwag ka nang magpaalam. Para naman sa mga pumili ng set number 4, ang iyong napili ay Page of Swords, The Fool, Four of Pentacles, Three of Pentacles. Ang unang baraha mo, Pisces, ay ang Page of Swords. Ibig sabihin nito, nagmamasid ka. May pagka-snoopy ka ngayon, Pisces. Maaring may minamanmanan kang crush, ex, situationship, or baka naman ikaw ang palihim na nagbabantay sa social media ng isang tao. Huwag kang mag-alala, Pisces. Hindi kita isusumbong. Charot, pero seryoso. This card tells me na curious ka. Gusto mong malaman kung saan ka tatayo sa isang koneksyon. May gusto kang itanong, pero baka nahihiya ka or nag-aalangan. Parang gustong-gusto mong sumugod, pero nag-iisip ka pa ng tamang tiyempo o strategy. Ngayon, kasunod ng Page of Swords, boom, The Fool. Isa ito sa mga pinakamatapang na baraha sa tarot, Pisces ha? At oo, matapang. Hindi syunga. Sinasabi nito na kahit nagdadalawang isip ka sa simula, eventually maglalakas loob ka. Parang, bahala na nga, chat ko na to. O kaya naman, sasabihin ko na yung totoo kong nararamdaman. Pwede ring ikaw ang lundag ng lundag sa bagong koneksyon kahit hindi mo pa alam kung saan ito patungo. Pisces, tandaan, the Fool is about taking the leap. So kung may gusto kang itapat sa puso mo, go ka lang. Pero huwag kalimutang magdala ng payong kung umuulan ng red flags, okay? Eto na, Pisces. After mong magpakatotoo, lumabas ang Four of Pentacles. Ayan ha, biglang bawi. Ibig sabihin nito, Pisces, after mong magpakalakas loob, bigla mong mararamdaman ang takot na mawala. Parang, oops, nasabi ko na, baka mawala siya, baka ma-reject ako. You might become clingy or overly protective sa connection mo. Pwede rin na ikaw ay nag-hold back, nagiging guarded ulit. Ang paalala ng card na to, don't let fear of loss stop you from receiving love. Huwag kang masyadong kumapit sa outcome, Pisces. Minsan, ang pag-ibig ay parang isda. Kapag pinisil mo ng mahigpit, makakawala. Pero kung aalagaan mo ng tama, kusang lalapit.
And finally, Pisces, ang huling baraha mo, Three of Pentacles. Ang ganda nito. Ibig sabihin nito, may potential for real teamwork sa love life mo. Maaring may taong willing makipag-collaborate sa'yo emotionally, mentally, at physically. Basta't maging open ka, honest, at marunong makinig. May pwedeng mag-grow dito. Hindi lang puro kilig, may teamwork, may commitment, may foundation. Baka ito na yung sagot sa mga pag-o-overthink mo kanina. Ayan na ang sagot o Pisces. Ibig sabihin, may chance na mag-agree siya sa feelings mo at kaya niyang tapatan ito. Kaya go ka lang Pisces, push mo na yan. So anong kwento ng pag-ibig mo ngayong June 15 to 30? Simple lang, Pisces. Magsisimula ka sa pag-uusisa. Maglalakas loob kang sumugal. Pero matatakot kang masaktan. At kung magtutulungan kayo, may chance na tumagal. Pisces, huwag kang matakot magmahal ha. Oo, emotional ka. Oo, malambot ang puso mo. Pero yan din ang superpower mo. Sa tamang tao, hindi yan kahinaan. Yan ang dahilan kung bakit ka mamahalin ng kusa. At para naman sa pinakahuling set ng card, set number 5, ang iyong napili ay Ace of Swords, King of Cups, The Hanged Man, Ace of Pentacles. Ang una mong baraha, Pisces, ang Ace of Swords. Aba, may malinaw na katotohanan na paparating. Pisces, parang bigla kang binanatan ng katotohanan ha? Either may aamin, may malalaman ka, o ikaw mismo ang magkakaroon ng pagtuklas. Pwede itong realisasyon na, ay, mahal ko pala siya talaga. O kaya naman, ay, teka, ghoster pala siya, hindi ninja. Ang importante dito, wag mo nang i-sugarcoat, Pisces. Harapin mo yung katotohanan ng buong buo, kasi ito ang simula ng emotional clarity mo. Sumunod naman ay ang King of Cups. At alam mo na yan, Pisces, energy mo yan, di ba? Ito ang hari ng emotional maturity, calm pero deep. Pisces, ito ang panahon na kaya mong magpaka-poise kahit may umiikot na bagyo sa love life mo. Hindi ito panahon ng away o padrama sa chat. Ito ang panahon na kahit may masasakit kang nararamdaman, kaya mong ngumiti at magtimpi. Parang si kuya sa palabas na umiiyak nang walang luha pero ramdam mo sa screen. So ano kayang connect nito sa first card, Pisces? Di ba sabi ko, may matutuklasan ka? Ayan na ang sagot ni King of Cups. Kalma ka lang sa pagtanggap ng katotohanan. Yan ang dapat mong gawin, Pisces, sabi ng card. Eto na ang twist, Pisces. Nagpakita na si The Hanged Man sa reading mo. Don't panic, hindi to horror card ha. Ibig sabihin nito, pause ka muna. Tigil-tigilan mo yung kakaisip mo kung mahal ka pa ba niya? O nag-view nga siya ng story mo pero hindi naman nag-reply. Ouch naman. So ito na nga, base sa mga naunang card mo, baka may natuklasan ka. Maganda man yan o masakit sa damdamin, Pisces. Kailangan mong kamalma at magnilay-nilay. Ayan na nga o Pisces, pinapakita ni The Hanged Man na ikaw yan. Pinatiwarik ka muna ni Universe para makita mo naman ang ibang angle sa katotohanan na natuklasan mo. Pag-isipan mo yan ng mabuti, Pisces ha. Baka naman may positive or negative na impact sa'yo yan soon. Kaya natuklasan mo, di ba? At bilang pang-closing card, Pisces, wow, Ace of Pentacles. Ito na yung patunay na kahit anong revelasyon o gulo at pause sa gitna, may solid naman at stable na opportunity sa dulo. Love na hindi lang sa salita, kundi may action din. Sinasabi ng universe sa'yo, Pisces, kapag hinintay mo to ng tama, bibigyan kita ng love na grounded. Hindi drawing ha, hindi lang kilig, pati na rin ang love na may kasiguraduhan. So ang payo ng mga card na ito sa'yo, Pisces, huwag mong madaliin ang love. Hindi ito instant ramen. Mas masarap kaya ang nilagang may tiyaga. Mag-isip ka muna bago magdesisyon ha. Tandaan mo, Pisces, ang totoong pagmamahal, hindi lang sa kilig na susukat yan. Sa maturity, tiwala, at tamang timing, doon mo makikita kung sino ang tunay na para sa'yo. At ayan na nga, Pisces, ang iyong tarot love or relationship reading para sa mga araw na ito. Sana'y nakadulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga darating na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung naka-resonate sa iyo ang reading na ito,
Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Rensoul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na readings. Ingat ka palagi, Pisces!